Kahit may ceasefire, hindi pa raw agad-agad na mararamdaman ang epekto nito sa presyo ng petrolyo dito sa Pilipinas. Pero posible raw ang rollback. Narito ang report ni Gerard de la Peña. 5 linggo na mayagpag ang presyo ng langis sa mga gasolinahan dahil sa giyera ng Amerika, Israel at Iran. Umabot ito sa higit 100 piso na nag-isanhi pa ng kabi-kabilang protesta ng transport groups. Pero ang presyo ng langis sa world market biglang bumaba matapos i-anunsyo ang ceasefire ng tatlong bansa. Mula sa $110 per barrel, $91 na lang ang presyo ng krudo. Ito na ba ang hinihintay nating rollback? Ayon sa oil industry sources ng News 5, posibleng walang pagbabago sa presyo o di kaya magkaroon ng rollback sa susunod na linggo base sa resulta ng 2 araw na trading sa international market. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng abutin pa ng ilang buwan bago maramdaman ang bawas presyo. Will it go down to 100? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of Middle East on oil. So although the war will stop, there has been structural change in the industry. So I think the problem will stay longer than the war itself. Ganyan din ang pananaw ni dating Energy Secretary Jose Rene Almendras, lalo't may mga natira pang supply ng mahal na langis sa mga refinery. It will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Manage expectations lang po, baka naisipin ng tao ng bayan na dahil dito biglang bagsakan na, hindi naman po, hindi ganun kadali yun. Yung mga tinira po ng mga refinery, logistics facilities, it will take a few months to restore that kasi hindi naman yan off-the-shelf na spare parts, di ba? Ayon sa isang analyst, ibang usapan pa kung mapuputol ang tigil putukan. This will not normalize within the next 6 months to a year. Pag na-break yung ceasefire, we're back to the uncertain period, no? So risk will be higher. So what will happen? So prices again will spike up. Pinaka-importante raw, dapat matuto na ang Pilipinas sa nangyaring epekto ng giyera. Dapat maraming mapagkukunan ng supply ng langis at nakalatag na ang mga pulisya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga imported na langis. We need to diversify our resources. We need to still push yung mga sustainable and structural reforms that we need, especially on power and energy, especially in agriculture. We need to be self-sufficient so that we can protect ourselves from so-called spikes in prices or inflation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.